Chapter 151, The Tower City Rules. Sa lungsod na nakapalibot sa Great Tower, abala ang lahat sa kani-kanilang pang-araw-araw na gawain. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga bahay, masisipag na nagtatrabaho ang mga residente upang panatilihing malinis at maayos ang buong syudad. Habang winawalis ang kahoy na balkonahe, masayang napangiti ang isang batang manggagawa. Ayan, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at buong pagmamalaking minasdan ang malinis na paligid. Yes, malinis na. Pagpasok ni Shirika sa bakanteng tindahan, dahan-dahan niyang nilaibat ng tingin ang loob nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Sarili kong tindahan. Ha! Napadako ang kanyang tingin sa dalawang sariwang bulaklak na nakalagay sa mga florera sa ibabaw ng counter. Tahimik siyang napatitig doon. Hindi ko akalaing. Ako pala ang tutupad. Sa pangarap ni na mama at papa. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang masasayang alaala ng kanyang kabataan. Tutulong ako ng husto sa trabaho ninyo para balang araw magkaroon kayo ng sarili ninyong tindahan. Mama, Papa, napangiti ang kanyang mga magulang habang magiliw siyang tinitingnan. Salamat, Shirika. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Shirika habang muling bumalik sa kanya ang masasakit na alaala ng nakaraan. Pareho kong magulang na mga peddler ay pinatay ng isang halimaw. At dahil doon, naulila ako, wala akong paraan para buhayin ang sarili ko. Kaya nauwi ako sa pagiging alipin. Napahawak siya sa kanyang ulo habang sariwang-sariwa pa rin ang alaala ng takot, pagkabihag, at matinding kawalan ng pag-asa. Parang isang bangungot. Akala ko, doon na matatapos ang buhay ko. Pero, kahit paano, nakaligtas ako. Maya-maya bahagyang lumambat ang kanyang ekspresyon nang maalala ang hindi inaasahang pagbabago ng kanyang kapalaran. At pagkatapos, may grupo ng mga tao na kahit mukhang nakakatakot, ay mababait pala, na kumupkup sa akin. Habang inaalala ang unang pagdating niya sa napakalawak na lungsod, napangiti si Shirika ng mapait. Akala ko, ibebenta na naman nila ako, bilang alipin. Pero, dahil sa Witch of the Great Tower, napalaya ako, at pinayagan akong manirahan dito, sa Great Tower. Muling bumalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Ikinumpas niya ang kamay sa malinis at bagong ayos na tindahan. Dahil madalas akong tumulong sa trabaho ni na mama at papa, natuto akong magbasa, magsulat, at magbilang. At dahil lampas pa ako sa mga kinakailangang kwalifikasyon para maging shopkeeper, ako ang naatasang mamahala sa tindahang ito. Napatingala si Shirika, napapangiti habang iniisip ang mga hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Nakakatawa talaga ang buhay. Bigla siyang natigilan. Parang may bambilyang biglang umilo sa kanyang isip. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang nataranta. Ay, hindi ito ang oras para magmuni-muni. Kailangan ko nang magpalit ng damit. Agad siyang kumari pa paakyat ng hagdan. Matagal na akong humihingi nang makakatulong sa tindahan. At sa wakas, nakahanap na sila ng tao. Darating siya ngayong araw. Isa siyang babae na marunong magbasa, magsulat, at magbilang. Marunong din siyang ng tamang asal at etiquette. Lahat ng kakayahang kailangan para patakbuhin ang tindahan. Habang nagmamadaling magpalit ng damit, isa-isang binilang ni Shirika ang lahat ng trabahong hindi na niya kailangang gawin ng mag-isa. Hindi ko na kailangang tumanggap ng mga bagong paninda, mag-stock ng mga istante, maglinis, magbukas ng tindahan, mag-asikaso ng mga customer, gumawa ng accounting, at magproseso ng mga banibaylang paninda. Bigla niyang ibinuka ang magkabilang braso habang halos lumutang sa sobrang tuwa. Mag-isa. Patuloy siyang natutuwa habang unti-unting isinasalaysay ang pinagmulan ng bagong tahanang kanyang tinitirhan. Mula nang talunin ng Witch of the Great Tower ang Elven Queendom. At palayain ng mga taong inalipin doon. Patuloy na nagsidatingan sa Great Tower ang mga dating alipin. Dahil dito, napakabilis ng paglaki ng populasyon nito. At higit pa roon, unti-unting bumaba ang tanawin patungo sa masisikip at buhay na mga lansangan ng Tower City. Punong-puno ng mga tao ang bawat kalsada habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Matapos ang digmaang tinawag na Ultimate Subjugation of the Beast Folk, na mas kilala sa Tower City bilang The Rescue of the Human Hostages, lumampas na sa 10,000 ang kabuoang populasyon ng lungsod. Sa kasalukuyan, ilang kilometro na ng lupain ang napaunlad, sunod-sunod na ring naitatayo ang mga bahay, sakahan, mga balon, mga tindahan, at iba't ibang pasilidad. Sa malawak na kapatagan, walang tigil sa pagtatrabaho ang mga higanteng dragon at mga fairy maids na gumagamit ng mahika upang linisin at hubugin ang lupain.
dahil sa pagsisikap ng fairy maids at ng mga dragon na naglilingkod sa Witch of the Great Tower. Sapat ang lupain at ang mga infrastruktura upang suportahan ang lumalaking populasyon. Ngunit, kulang pa rin ang lungsod sa mga taong may espesyal na kasanayan. Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng lungsod, marami pa ring suliraning kailangang lutasin. Malaki rin ang kakulangan sa permanenteng matitirhan, mga trabahong may regular na sahod, at mga taong marunong magsaka at mamahala ng mga lupang sakahan. Habang kumikislap sa ere ang mga magic card, ipinapakita ang lawak ng kakayahan ni Light. Madali lamang para kay Light na gamitin ang kanyang unlimited gacha gift upang palihim na ibigay ang lahat ng kailangan ng Tower City. Ngunit, kung habang buhay niyang gagawin yon, hinding-hindi matututong tumayo sa sarili nilang mga paa ang mga tao sa Tower City. Sa halip na umasa lamang sa kanya, mas pinili nilang unti-unting bumuo ng isang lipunang kayang mabuhay ng mag-isa. Kaya kahit mas mabagal ang prosesong ito, para makalika ng mga trabaho, ang mga tao mismo ang nagsimulang magtayo ng sarili nilang mga bahay. Sila rin mismo ang nagsasaka upang makagawa ng sariling pagkain. At ang mga dating mga ngalakal at craftsmen ay muling gumagawa ng mga kagamitang kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Muling bumalik ang tanawin sa pamilyar na tindahan ni Shirika. At dahil kakaunti lamang ang may karanasan sa pagpapatakbo ng isang tindahan, si Shirika na natuto ng mga pangunahing kaalaman mula sa kanyang mga magulang na mga ngalakal, ang naatasang mamahala sa isa sa mga tindahan ng Tower City. Makikitang halos malunod na si Shirika sa tambak na trabaho. Palipat-lipat siya ng gawain, naglilinis, nag-aayos ng paninda, nagbibilang ng pera, at nagsisilbi sa mga customer habang halos mawala na ng ulirat sa sobrang pagod. Ngunit ang pamamahala sa isang buong tindahan ng mag-isa ay napakahirap, kaya matagal na siyang naghahanap ng makakatulong. Subalit, dahil sa kakulangan ng mga taong may sapat na kasanayan, wala siyang mahanap. Pagkatapos ng napakahabang paghihintay, sa wakas ay may dumating. Naningning ang mga mata ni Shirika, halos maiyak sa sobrang saya. Hanggang sa wakas, nakahanap sila ng tamang tao. Ipinapakita ang mahabang buhok ng isang misteryosong babae habang unti-unting ibinubunyag ang kanyang ipinakilalang pagkatao. Isang batang babae, na halos kapareho rin ng pinagdaanan ni Shirika. Anak siya ng mga peddler, na pinatay rin ng isang halimaw. Isang magalang na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng tindahan. Excuse me, tulad din ni Shirika, naging alipin din siya, ngunit sinuwerte siyang matagpuan at mapalaya ng Great Tower. Biglang nanlaki ang mga mata ni Shirika. Agad siyang napasigaw sa tuwa. Dumating na siya, walang pag-aalinlangang kumari pa siya pababa ng hagdan. Coming. Pagkabukas niya ng pinto, masaya niyang sinalubong ang babaeng magiging bagong katulong niya sa tindahan. Hindi niya alam na ang lahat ng narinig niya tungkol sa babaeng iyon ay isa lamang maingat na ginawang kasinungalingan. Ngunit, ang lahat ng kwentong iyon ay isa lamang maingat na ginawang pekeng pagkakakilanlan. Nakatayo sa harap ng pintuan ng isang magandang dalaga na may maayos at kaaya-ayang kasuotan. Sa unang tingin, mukha siyang magalang, mabait at madaling lapitan. May matamis siyang ngiti habang magiliw na nagpakilala. Nice to meet you. Simula ngayong araw, ako na ang makakasama ninyo sa pagtatrabaho. Ako si Mickey. Ngunit sa likod ng inosente at masayahin niyang ngiti, ay may nakatagong napakadelikadong katotohanan. Sa katotohanan, isa siya sa mga masters, na kaalyado ng Demon King Empire. At ang tunay niyang misyon, ay ang makapasok sa Great Tower, upang manektik sa kanilang mga kilos. Masayang pinapasok ni Shirika ang kanyang bagong katulong sa loob ng tindahan. Matapos maupo ang dalawa, naghain siya ng mainit na tsaa bilang simpleng pagsalubong. Maraming salamat sa pagpunta mo, Mickey. Ngumiti ng ubod tamis si Mickey at bahagyang yumuko. Pagkatapos ay mapaglaro siyang lumapit kay Shirika, todo ang kanyang cute na pag-arte. Nako, ako pa nga ang sobrang sinwerte. Dahil araw-araw kong makakasama ang isang napaka-cute na babae. Na tulad mo, bigla niyang itinaas ang magkabilang braso, kunwaring puno ng sigla at pananabik. Sa totoo lang, kinakabahan ako nang papunta ako rito sa Great Tower. Pero ngayong ikaw ang makakasama ko, sigurado akong gaganahan akong magtrabaho. Masayang ngumiti si Shirika, nais munang pag-aani ng unang araw ng kanyang bagong kasama. Kaka-rating mo lang, kaya siguradong pagod ka. At saka, sarado ang tindahan ngayong araw. Kaya ngayong umaga,
Magpahinga muna tayo. Pagdating ng hapon, ililibot kita sa buong Tower City. Biglang kumuyam ng kamao si Mickey, halos hindi mapigilan ang kanyang sobrang saya. Yay! Hindi pa ako nakakakita ng lungsod na kasing sigla ng Tower City. Kaya sobrang excited ako. Masaya namang itinuro ni Shirika ang direksyon ng lungsod sa labas ng bintana. Ipapasyal kita sa iba't ibang magagandang lugar. At ipapakita ko rin ang mga paborito kong tindahan. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Bahagya siyang nag-atubili bago muling nagsalita. Pero, biglang naging seryoso ang mukha ni Shirika. Nawala ang masayahin niyang ngiti habang mariin niyang tinitigan si Mickey. Pero bago tayo umalis, may sasabihin muna ako sa'yo. May mga bagay dito na hinding-hindi mo dapat gawin. Kahit kailan. Napaatras si Mickey sa sobrang seryoso ng tono ni Shirika. Halos mabasag ang cute at magalang niyang pagpapanggap. Shirika, ang scary mo naman bigla. Napakamot na lang si Shirika sa ulo at agad bumalik ang dati niyang palakaibigang ngiti. Sorry, pero seryoso ako. Kailangan mo talagang mag-ingat, para rin sa sarili mong kapakanan. Itinaas ni Shirika ang kanyang hintuturo habang seryoso niyang ipinaliwanag ang pinakamahalagang patakaran sa Tower City. Una sa lahat, bawal na bawal ang anumang uri ng krimen. At higit sa lahat, huwag na huwag kang magsasalita ng masama tungkol sa Witch of the Great Tower o sa kanyang mga fairy maids. Bahagyang yumuko si Mickey, kunwaring puno ng inosenteng kuryosidad. Ano po ang mangyayari kapag ginawa ko yon? Napabuntong hininga si Shirika bago seryosong sumagot. Lahat ng tao rito ay titingnan ka ng masama. Magagalit sila sa'yo. Hindi ka nila papansinin. Hindi ka nila pagbibentahan. Iiwasan ka nila. At parang wala ka nang lugar sa komunidad na ito. Habang naiisip ni Shirika ang mga fairy maids na minamahal ng buong Tower City, mas lalo siyang naging seryoso. Isa pa, kahit gaano pa sila, kaganda, o kakyut, kahit tayong mga babae, ay humahanga sa kanila, huwag na huwag mong liligawan o hahawakan ang sino man sa kanila. Biglang bumigat ang kanyang boses. At higit sa lahat, huwag mong sasaktan o mas malala pa, tatangkain silang patayin. Bahagyang ikaniling ni Mickey ang kanyang ulo, kunwaring inosenteng nagtatanong. Curious lang. Pero, anong mangyayari kapag ginawa ko yon? Tumahimik si Shirika. Unti-unting nagdilim ang kanyang ekspresyon na para bang may naalala siyang nakakatakot na pangyayari. Noon, isang madilim na alaala ang bumalik sa isip ni Shirika. Sa isang liblib na eskinita, isang lalaking alipin ng palihim na sumalakay sa isang fairy maid ng gabi. Noon, may isang dating alipin na umatake sa isang fairy maid sa isang tahimik na lugar. Sa kalaliman ng gabi, nagkunwari namang natakot si Mickey, sabay hawak sa magkabilang kamay. Nakakatakot naman. Ayos lang ba ang fairy maid? Napailing si Shirika, agad na nilinaw ang nangyari. Oo, napakalakas niya, kaya wala siyang naging problema sa pagharap sa umatake. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Shirika. Ngunit ang ngiting iyon ay may kakaibang lamig. Pero, pagdating doon, sa lalaking umatake, dahan-dahang binigkas ni Shirika ang pinakanakakatindig balahibong bahagi ng kwento. Parang, hindi siya nagkaroon ng buhay sa lugar na ito. Para bang, hindi siya umiral. Simula pa lang, bahagyang natigilan si Mickey. Sa unang pagkakataon, muntik nang mabasag ang kanyang pagpapanggap. Parang, hindi siya umiral. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Shirika habang inuulit ang sinabi ng mga fairy maids matapos ang insidente. Iyon ang sinabi nila. Hindi maaaring magkaroon ng isang taong kasama rito na kayang gumawa ng ganoong kasamaan, gaya ng pag-atake sa amin. Ipinagpatuloy ni Shirika ang kanyang paliwanag. Walang sino man sa Tower City ang magbabayad sa kabutihang ginawa ng Witch of the Great Tower sa pamamagitan ng pagtataksil o pang-aabuso. Alam ng lahat dito kung gaano talaga kalakas ang Witch of the Great Tower. Biglang bumigat ang atmosfera. Parang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga kadena habang inihayag niya ang naging kapalaran ng lalaking umatake. Dahil sa sarili niyang ginawa, ipinatapon siya mula sa Great Tower at ibinalik sa mundo sa labas, kung saan muli siyang naging alipin. Itinaas ni Shirika ang kanyang hintuturo habang ibinibigay ang huling babala. Mula noon, wala nang bumanggit sa pangalan niya. Kahit ang mga bata, hindi siya binabanggit. Nagkunwaring namangha si Mickey, sabay hawak sa magkabilang pisngi. Talagang, parang, hindi siya nabuhay rito. Simula pa lang, bahagya siyang yumuko, may mapanuring ngiti sa labi. Parang,
Hindi talaga. Siya umiral. Tahimik na tumango si Shirika at ipinikit ang kanyang mga mata. Oo, hindi kailanman. Muli siyang yumuko ng bahagya at seryosong tiningnan si Mickey. Kaya, huwag na huwag mong babanggitin ang tungkol sa kanya, sa kahit kanino, walang sino man, sa Tower City, ang nakakalimot kung gaano kalakas ang Witch of the Great Tower at ang kanyang mga fairy maids. At walang nakakalimot sa utang na loob na mayroon tayo sa kanila. Wala pang kahit isang tao ang nangahas na kalabanin sila. Biglang bumalik ang masayahin at palakaibigang ngiti ni Shirika na para bang walang seryosong usapang nangyari. Okay, tahimik lamang si Mickey, saka dahan-daang tumango. Matapos ay lapag ang tasa ng tsaa, muling ngumiti si Shirika. Pagkatapos nating mananghalian, ililibot kita sa buong Tower City. Kaya relax ka muna hanggang doon. Bahagyang ngumiti si Mickey at sumagot. Okay, salamat, Shirika. Ngunit nang bahagya siyang sumandal sa kanyang upuan, isang halos hindi mapansing mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa likod ng inosente niyang kilos, mabilis nang umiikot ang kanyang isipan. Matagumpay akong nakapasok sa Great Tower. Mukhang kakaiba ang mga patakaran sa lugar na ito, pero habang nakatalikod si Shirika upang tingnan ang nilulutong pagkain, tahimik siyang pinagmamasdan ni Mickey. Unti-unting lumambat ang kanyang ekspresyon at hindi niya napigil ang mapangiti. Ang cute talaga ni Shirika. Nanatili siyang nakatingin habang bahagyang kinakabahan, tila unti-unting nawawala ang kanyang kalmadong pagpapanggap. Ako, dahan-dahan niyang idinampi ang isang daliri sa kanyang lobby habang tuluyang nilamon ng sariling iniisip. Hindi na ako makapaghintay. Kinahapunan, sa ilalim ng maliwanag na bughaw na kalangitan ng Tower City, masayang naglalakad si Shirika sa mataong kalsada habang pinangungunahan ng kanyang bagong kasama. Mickey, dito. Tahimik na sumunod si Mickey sa likuran. Ngunit nang walang nakakapansin, isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang lobby habang unti-unti nang lumilitaw ang tunay niyang iniisip. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sino-sino pa ang iba pang cute na girls na nandito